Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J. On every Saturday at 1 p.m., we have All About Safety. And we're here to discuss is about safety and all other things we must continue training. Kailangan po natin mag-training na mag-train because every day there is a new development. Actually, we just came from a 2-day successful convention of the silver anniversary of the Association of Safety Practitioners. So we are congratulating them, especially Engineer Fernando Ramos, the president of the Association of Safety Practitioners of the Philippines, Inc., who is also a director of Pepsi Cola. And we have also congratulate Engineer Lito Peña, who is the chairman of the Association of the Safety Practitioners of the Philippines, and the officers, the vice president for internal affairs, which is I think sino ba to? Si Engineer Lizelle Lee. We also have in the band, mga nandiyan dyan, hinahanap ko yung aking mga mga kodigo dito si the convention chair pala is George Sebastian. Engineer George Sebastian is the convention chair of the recently concluded Manila Hotel affair na yan. And I would like to congratulate also si kabayan ko, si Engineer Conrad Soriano. I think his son is a second placer for the recently concluded sanitary engineer board exam. Ano yan, Marvin? Ano yung mana natin? Do we have trouble in our transmission? Continuous training. I think Marvin here is saying that William Magramo would be our guest right now. And what is our topic, Marvin? Coffee zero. Coffee zero. Coffee? Zero. Okay. We have Brad Pitt. Do we have Brad Pitt around? Ang aking lang po, yung tayong mga safety engineers, tayong mga safety officers, let us all continue our training. I met there marami tayo na-meet yun sa convention natin. Na-meet natin si Delphine Gonzalez, na-meet natin siya. Na-meet din natin si Menandro Acapulco, EL Construction and Development Corporation, is a safety practice. Sino ba na-meet natin pa, Marvin? Yung si sa San Miguel? Asan na yung kanyang documentation? Marami tayo na-meet natin doon Bigay mo nga. Yung sa San Miguel, kanina. Sino na? Ayan, si Gilbert Soriano. Good afternoon. Good afternoon, Sir Gilbert Soriano. At hopefully, sinasabi ko dito, while we go on air before, na continuous on training. Sabi ko nga, dati, nasasabi natin, bakit ang LPG? Dapat ba nasa loob ng bahay? Hindi, dapat nasa labas. Marvin, asa na yung name ni yung mga natin, babatiin natin. Wala yung mga name na yan.
Nakilala natin doon si ang Malaysian na si Mr. Ayop bin Saleh, Executive Director of the National Institute of Occupational Safety and Health. He is based in Malaysia. Yan na ano natin. Asan na Marvin? Nandito yung maliit na papel na yun eh. Binigay ko sa... Saan? Ito. Yan, okay. Na-meet din natin po din si Suzette Agad Tering. She's the Safety Supervisor of San Miguel Global Power. Yan, na-meet din natin doon. Dami natin na-meet eh. Mga tao nando doon. Ano, ito pa si... na-meet din natin si Engineer Fernando Agtarap, ano? Professional Mechanical Engineer. Siya isang PME, no? Owner, consultant siya ng anong company ito? Na based sa Marikina, Brad Pitt, no? Ito, dami natin mga na-meet na nandoon. But as I've said, no, we go on with the program, no? Kailangan natin ng continuous training, no? If we go on continuous training, we would be knowledgeable, no, about heavy equipment, about the role in safety. Magandang hapon sa iyo, Engineer Mardin Aguda, no? Good afternoon. Yeah, ito na ang ating guest, si Sir William Magramo. Sir William, magandang hapon. Magandang hapon po. Can you hear me? Yes, we could hear you loud and clear. Okay. Good afternoon to everybody. Yan, nandiyan na po si Gilbert Soriano before he came in at si ang former ABS-CBN at guru rin, no, ng mga safety trainings, safety talk, si Engineer Martin T. Aguda Jr. Ang ating pong guest is si William Magramo, ang founder, not really the founder, the inventor of the 3-in-1 coffee. Ayan. Nung para sa mga nag-tutunin o hindi nakatunan noon, during his studies in Mapua, ang naka-invento po niyang solusyon na yan na magkaroon ng instant 3-in-1 coffee na kasama ng asukal, kasama ng creamer, kasama ng coffee, ang ating guest, si Sir William Magramo, who is now based in Hong Kong. Tama po ba, Engineer William? Yes. Correct. Yeah. Ang ating pong topic ngayon ano po ba ang ating i-discuss? Sinano ko ni Marvin ano ating topic po ngayon, Engineer? So pag-uusapan natin yung 3-in-1 coffee zero. Yan. Yan, okay. Yes. Pero bago niyo po natin yun, we have already nakikita ko na, Marvin, you have not yet put on the show si ating kabayan. Tingnan mo, nasa ilalim na si Brad Pitt o si Isko Salvador. Ayan. Brad Pitt, magandang hapon. Magandang hapon, Kaji. And Ka William sa ating guest. Pang second time na. Second time mo na, no? Yes. Ayan. Alright. Ano bang natin ngayon? Agenda. Impeachment. Hindi, yung mga zero coffee, yung mga zero sugar na mga drinks. Kasi si Sir William, yan ang forte niya yung mga innovation na yan. Ano, Brad Pitt? Yes. Para sa mga diabetic, maganda yan. Gusto pa rin ng kape. Yes, para sa mga diabetic. No, nandiyan dyan na rin ang nakikinig na rin sa atin ang guru ng oil and gas, si Ronnie Dagal. At na-meet natin doon si Engineer JP Batan. Nandiyan dyan din siya. Yan. So, smile and be safe, sabi nga niya. So, go ahead, Sir William. Bakit mo ba napusuan na naman itong zero sugar coffee? Parang ganyan. Ano pang naisip mo doon?
Yes, last time nga nung umuwi nga ako dyan, may nagsabi na hindi daw healthy yung 3-in-1. And then ngayon, nagbabrowse ako sa Facebook. Parang related naman kasi meron ako nakitang post na yung budget meal, 21 pesos daw. Parang nabanggit yung 3-in-1 doon sa budget meal. So, and then napag-usapan din natin last time na yung difficulties wakes up the genius, di ba? Natandaan nyo last time? Yes, yes. So ngayon, meron na naman difficulties. Paano natin pagkakasahin yung 21 pesos meal allowance? Parang ganun. Oh. Eh, ang daing ang nag-ano sa Facebook, nagbibigay ng comment. Ganun. So, yung 3-in-1 nga, actually, concept pa lang din yun. So, paano natin gagawin yon? Is it in a chemical way or mechanical way? Di ba? And then, nag-start din yan kasi merong Coke Zero, di ba? And then, yung Coke Zero, di ba? May Coke Zero. Pero... Wala ba talaga sugar yun? Talagang zero ba talaga yun? O... Yun ang kiniklaim nila, zero. Oo. Pero meron. Hindi ko masabi kasi patented nila yun yung formulation nun. Pero dapat ilagay nila yung ingredients, di ba? Oo, nakalagay doon sa sa can, Coke in can, zero, no sugar. Wala talaga. Doon sa malaki, yung nasa plastic. Hindi ko nabasa. Zero siguro, hindi zero din siguro talaga. Ayun. So yung kasi pag ginawang chemical, babaguhin yung formulation, so nabago din yung taste. So pag kinumpare niyo yung Coke Zero saka yung Coke Classic, magkaiba siyempre yung lasa, di ba? Yes. Asukal lang nagpapalasa ron Oo, di ba? So, and then, kung gagamitin nga natin din yung yung nag-joke ako dati na pag nilagay mo yung 3-in-1, magse-separate yung tatlo. Di ba? So, and then, we can make a formulation then also na hindi na sugar. Di ba? So, magiging more expensive. And then, stevia. And then, magiging artificial. Ngayon, kung-consider na naman natin yung 21 budget meal na sinabi ng agency dyan. So, dapat hindi tayo magmamahal dun sa present price ng 3-in-1. Dapat bababa. Di ba? So, ang na lang natin yung mechanical way na 3-in-1 tapos pwede mong gawing reversible, magiging sugar free. And then pag binago natin yung 3-in-1 in chemical way, kasi maraming nakinabang mga stakeholders industry, yung nagpo-formulate, yung gumagawa ng machines, and then ina-accept na yan ng public. And then, dapat hindi natin maapektuhan to dahil industry na yan marami nang kinita na accept na ng tao. So, kailangan natin magkaroon ngayon ng strategy para acceptin ang idea ng 3-in-1 zero na hindi naapektuhan ang current stakeholder sa industry. Diba? Kasi kumikita na sila Yeah. So, sa mechanical way, ang nakikita ko diyan na very basic. Kasi 'di ba ang water, 'di ba hindi natin binibili bottled water, 'di ba? Okay. Available lang 'yan Oo. So pero nung Engineer, hindi natin binibili yung tap water, pero yung bottled water na gawa ng mga different companies, binibili po natin 'yon. Just correction. Yung Yeah. Yun ang binibili natin. Gawa ng Coca-Cola, gawa ng Ace Brewery. Binibili po natin yun at ang minimum lahat, 8 pesos yata, isang maliit na bote, Engineer William. Dati.
Dati si Imelda lang umiinom yan eh. Di ba? Siya lang nakakita ko noon na anong tatak yun, yung unang-unang bottled water. Yung ginagamit yung ginagamit sa mukha sa makeup. Alam ng mga makeup artist yan. Yung tatak nun. Anyway, basta si Imelda lang noon nagbabad. Siya lang nagaganon. Kasi, kami may Sir William ni Brad Pitt, nagripo lang tayo. Oo, buhay pa tayo. Lahat naman tayo sa gripo lang eh. Alam mo, racket actually yan eh. Tinakot tayo sa mga amoebiasis. Dapat, itong mga water utilities, ini-insure nila na pwedeng inumin yung sa tap. Yes, tap water. Racket yung bottled water actually. Yeah. Wala na yatang tao umiinom sa gripo ngayon. Tayo sa gripo lang eh. Tubig. Kami nga dito sa Marikina, deep well eh. Deep well nung araw. Deep well okay pa rin, di ba? Oo, wala namang ang tagal na nun. So, nasa kasanang natin, Sir William Itol, binanggit mo kasi yung bottled water, pero ang tanong ko nga ngayon din, pwede ba natin, another topic yan, is tap water safe to drink? Kasi hindi na ako nainom sa gripo, Brad Pitt, ikaw ba nainom pa? Ha? Kasi binrainwash na, madumi yan, hindi for drinking yan, para sa negosyo. Tinakot muna eh. Ayan, madumi yan, kukuha mo amoebiasis, makakuha ka dyan ng cholera, makakuha ka ng kung ano-ano. Ito si Sir William, pag-alam mo, chemical engineer ito si Sir William eh, di ba? Chemical engineering. Ang tinapos mo, Sir William, di ba? Ayan. Ang pag sinabi mong tubig, may pH range eh. Yung gitna yata niyan, yan yung pinaka-pwede mong inumin. Pag nando doon sa ibabaw, acidic na acid. Yung ilalim, base. Pwede mo ba apyas-apyas mo ng konti yan? Ajay. Sige, Brad Pitt. Yeah. Naalala ko na yung tatak ng tubig. Evian. Yeah, Evian. Evian. Okay. Yan yung unang naglabas ng yung ginagamit sa mukha yan eh, sa mga makeup. Bago make-upan, di ba, may tubig. Evian ang ginagamit nila. Yung may yung mga make-up artist na matitindi. Yes. Mahal yan sinasabi mo Evian water na yan. Yeah, kasi sila una talaga niyan eh. Okay. Yes, actually tama kayo. Yung strategy na sinasabi ni Brad Pitt, fear. There is a fear, di ba? Yes. Takot pag uminom ka, di ba? Di gagamitin din natin yung gagamitin din natin yung sa 3-in-1-0, yung peer. So, ang pinaka-available na may na lang, gagawa ka ng mechanical na ng lalagyan o kaya repacking na magkakasama yung tatlo pero magkakahiwalay. I-repack mo siya. Tapos meron choice yung tao na gusto mo ba ng magka-diabetes o lagyan mo ng sugar. Kung gusto mo lang ng ayaw mong matulog, kape lang, di ba? O gusto mo ba naman cream? Mag-cream ka. So may choice yung tao, and then yung peer na ngayon kasi actually very na yung diabetes na problem. So aware na yung mga tao na na there's a problem. Tapos there's a problem also in 3-in-1 existing. Ngayon, kung mayroon magsisimula uli na i-repack niya lang tapos ibenta niya ng 3-in-1-0 o 3-in-1 freedom, may choice yung tao, di ba? So, yun ang isang easiest way din na nakikita ko na hindi maapektuhan yung ibang stakeholder, di ba? Okay, 2-in-1 lang. 2-in-1, 3-in-1 kasi tatlo pa rin yun. Ikaw na bahala sa kung gusto mo lagyan ng asukal o hindi. Okay. Sa'yo. Pero available silang tatlo kasi ayun ang available sila sa isang pakete na
na maganda rin yung packaging. Di ba? Actually, negosyo yung katamaran. Sir William, si Brad Pitt, may tinitindang promoter si Brad Pitt at he has a brand of a coffee. Ito. Yung Brad Pitt na kape mo? May tinitinda si Brad Pitt na kape, baka pwedeng padala mo sa Hong Kong yan. Lalapit mo sa camera, Brad Pitt, di namin makita eh. Hindi, ano to brewed coffee. Hindi naman to instant. Hindi instant. Yes, brewed coffee. Brewed. Pang mayaman. Pang kay Sir William lang yan, tsaka sa'yo. Hindi para sa akin yan. Mahirap na ako eh. Natawagan ko na muli. Brad Pitt, pwede ba akong manawagan? Yes, may mga utang sa'yo. Infinite Loop. Yan na, Infinite Loop. Bayad na kayo. RMG Logistics. Bayaran nyo naman po yung JLF Project International Inc. ng milyon. Nahin natin. Yung dalawa pa lang, milyon na eh. Hindi ho kami nakakasingil, kaya nahihirapan kami rito sa aming mga programa. Ang JLF po ay may 27 katao na workers, no? Manager, workers at lahat. No? So, ayan, kaklase pa nga ni Ronnie Dagal yung isa din eh. Sige, sir. Sabi ko na, okay. Hindi, ulitin natin. Sino may utang sa'yo? Anong kumpanya? Infinite Loop. Infinite Loop. Magbayad na kayo. Magkano utang? Kulang-kulang 1 milyon eh. Plus interest, 700,000 yung una eh. Infinite Loop, ha? Yung RMG Logistics. Gaano katagal na yan na dapat bayaran? 1 taon na, pare. So, pwede ba i-demanda yan? Sir, i-demanda natin, pero just to go to a process of legal process, no? Katulad nga nito sila Marvin, kailangan pasahurin ito. Yung sila Tina, yung mga staff ko rito sa All About Safety. No, kailangan natin maano yan. Kaya ang ating naapektuhan yung resources natin. Pag medyo minsan si Brad Pitt, minsan mangangailangan din yan. Hindi natin na papadalan din ang kanilang mga resources. Ano pa yung isang kumpanya? RMG Logistics. RMG Logistics. Magbayad na kayo ang utang. Magkano? Mga 300,000, sir. 300,000 lang, bayaran nyo na. Kung gusto nyo, abunohan ko muna, tapos, ay, wag. Wag, sir, wag mong abunuhan dahil hindi naman tama yun eh. So, nabanggit ko lang yan, Sir William, kasi si Marvin, nakikipag-usap yan minsan kila at lahat ng magiging guest natin, ang JLF Group nahihirapan sa to sustain our operations, di ba? Kailangan natin ng mga at nagpapasalamat nga ako kay Sir William at iba pa nating mga kasamaan sa industriya na maging ang tawag mo rito, naging very supportive sa atin. At okay, balik na natin ulit sa regular programming. Para sa mga hindi nakakakilala, si Sir William Magramo po, ang naka-invento po ng 3-in-1 coffee. Na ngayon, meron siyang mga ibang formulation, pero si Engineer William Magramo po, naka-base po sa Hong Kong. At meron na naman siyang mga bagong invention na gusto niyang gawin na bibigyan natin ng anong tawag dito ng suporta sa pamagitan ng All About Safety. Sige po, Sir William, yung tuloy niyo po ni kami ni Brad Pitt makikinig po. Ayun po, yung hinasabi ko rin to kasi may nakikinig ng mga taga-Mapua, mga estudyante na gusto magnegosyo. Simulan nyo lang na yun nga, very easy, i-repack nyo, magdi-design kayo ng another packaging. You make available yung tatlo, yung 3, yung coffee, sugar, and cream, na hindi sila magdidikit-dikit doon sa packaging. And then, pag kailangan nila, pupunitin lang nila yon kung sino gusto nila doon. So, instant coffee na naman. So, yun yung isang nakikita kong way. And then, dapat simulan natin yan, simulan nyo, para magkaroon kayo. Titignan nyo kasi kung kakagatin ng tao eh. Diba? If they will accept the idea. Katulad nga ng sinabi ko, yung tubig, diba? O naibenta nila yung bottled water, ginawang bottled.
Pagkatapos dyan sa Philippines, meron akong nakita sa Facebook yung kangkong, ginawa, inano na lang yan, ginawa yung chip, di ba? O, available yung kangkong, di ba? Yung mga ganun. Mayaman na yun, si Kangkong King, parang ganun. Oo, ayun, ganun. Para, and then, yung difficulties nga, wake up the genius. Eh, yung mga Pilipino talaga genius, kasi nga, ang daing difficulties. And, biro mo, yung magtayo ka lang ng business sa Philippines, very difficult eh. Di ba? Very difficult yan. Pero nakapagtayo sila. Di ba? Pero yung Chinese, ang daling naging mayor. Ayun nga. Alam mo itong mga Pilipino, ayaw nilang umasenso yung kapwa nila. Yung Pilipino, mas mahigpit sa Pilipino. Pero naging mayor yung Chinese. Paano nangyari yan? Nakakabili ng maraming lupa, narirehistro sa SEC, sa DTI. Di ba? Kasi mahirap lang tayo at ang isang mahirap na bansa, madaling i-corrupt. Pinaglalagyan lang yun eh. Biro mo para ka makabili ng lupa, para kang naging mayor, para kang maging mayor. Lalagyan mo lang. Kaya ako, Brad Pitt, yung Pilipino, kanya-kanya na. Hindi nga ako, Brad Pitt, may solusyon ako dyan eh. Bumoto tayo ng tamang tao. Tulad na limbawa, baka pwedeng ito sa susunod na year 2025. Alam mo, pagpatuloy mo, Brad Pitt, yung iyong political career at kami ni William Magramo at iba pa, nasa suporta kami sa iyo. Ayaw mo na ba? Ako na. Hindi, tingin ko hindi rin eh. Hindi, dapat lahat ng Pilipino, hindi lang yung mga leader. Lahat. So, kung yung mga leader lang, wala rin mangyayari. Marami tayong magagaling na leader. Pero ang Pilipino, wala na eh. Naano na sa gobyerno, parang gano'n. Kanya-kanya na lang tayo. Pero mo, umita ka lang ng 50 mil, hindi mo alam yung ginagawa mo. Binebenta mo yung bansa. Grabe. Yung ang laking yung pero sad to say pero may mga tao katulad ni Sir William. Brad Pitt, ito nakilala ko si Sir William through kay Ronnie Dagal. Alam mo ba si Sir William may mga scholar, pinapag-aral niya ng oil and gas, yung ibang mga tao, ini-sponsor na niya para mag-aral ng oil and gas. Ay sana mag-sponsor ka rin ang mag-aral ng nuclear. Una na nga yung nuclear. Nuclear kami. Kahit ayaw ni Sir Ronnie. Kahit ayaw ni Sir Ronnie Dagal. Kanya-kanya tayo eh. So kami, gusto namin, kayo, gusto nyo gas and wala problema yon. So, yes. Ito pa, may isang nakikinig sa atin taga-Pandacan to si Orly Bonifacio. Kung ito, may sponsoran din ni, o kung sino man na nandiyan dyan, mga sila Paul Ortiz. Ito, pare, examiner ito sa Mechanical Engineering Board, si Engineer Ramon Pestinsolis. Yan ang mga nandoon sa Philippine Regulatory Commission, sa kukuha ng mga nakikinig siya, may mga, siguro, may mga kumpanya, ma-outreach. Maraming kumpanya na outreach, mabigyan natin katulad nito sila Orly Bonifacio, mapag-aral natin ng safety, mapag-aral natin ng tamang training. Ito purpose ng programa natin eh. Makabigay tayo ng libreng training. Kaya, sino ba dyan sa Bulacan? Sino ba dyan? Sabi ko nga, si Engineer William Magramo, isa po siyang OFW sa Hong Kong na nakaimbento ng 3-in-1 coffee. Ngayon na naman, meron tayong dinidiscuss para Brad Pitt, yung ma-upgrade ba yung level? Ito yung bago nga niyang sinasabi. Kung gagawing mechanical o ano pa. Diba? So, yan. Dyan ho tayo. Sige po, Sir William, pagpatuloy nyo, pasensya ka na. Alam mo naman, very talkative ako eh.
Pasensya na kayo, Sir Okay, William. palitan natin. Kung saan napupunta yung ano natin. Anyway. Yeah, very good nga. Yes. And yung nabanggit nga natin talagang mahirap nga sa Pilipinas. Of course, umuunlad din, di ba? Pero Yeah. katulad ngayon, meron ngayon world economic crisis di ba? World economic crisis ngayon. So, Kaya nag-aaral ng gera yung Amerika eh. yes. Sa Amerika, actually kung maggegera, mapunta tayo doon, lugi ang China. Kasi ang ganda-ganda na ng China, well-developed na sila Kaya hindi rin sila basta sa pupunta dyan sa gera na yan. Pinag-aralan na nila yan. High-tech sila. High-tech din. Ayaw din naman natin, Sir William, ng gera. Yeah, actually, alam din ng mga China. Walang may gusto. Ayaw. Walang may gusto ng gera. Amerikano lang. Actually, alam din nila yon. Sinabi nga sa akin Alam mo, William, alam din namin. Ayaw nyo ng gera, sabi nila. Ayaw din namin. Di ba? Ayaw nila, ayaw natin. So, sino makikinabang, di ba? Ay, dapat patulan na natin yung mga nanggugulo dyan sa West Philippine Sea. Hindi rin pala papalag yan Hindi kasi, naman, kaya lang, wag natin Hindi. Kasi, teritoryo na natin yun Binubuli pa tayo ron. So, dapat... Ayun nga kasi ang... Panatan na yun. Dahil kung di rin pala papalag na sinasabi mo, tapos kung pumalag, tirahin na sila ng kano. Hindi na, don't make me wrong na dun sa hindi papalag. Kasi, syempre, pag ginano mo yung papalag din siya. Yes, Sila? Pero, high-tech sila, may pera sila, di ba? Kaya lang, in terms na kung sinong facility ang masisira, lugi sila. Kasi ang ganda na ng China Yung mga building nila, mga factories nila. Talaga. And then they were able to do that in 34 or 35 years, di ba? So, mga Chinese hindi naman galit sa atin yan. Okay lang tayo. Kaya lang palagi pinakikita yung sa West Philippine Sea na naghahabulan. Gusto nila Brad, gusto nila ang kinin ng Pilipinas. Gusto nilang masakop to. Siyempre yan ang pananaw kasi yan ang nakikita palagi sa TV. Yan ang nakikita hindi ko naman ang ultimate goal nila, world domination. Sila ang maghari sa buong mundo. Yun ang target nila. Sasalita lang ako ng isang bagay, Brad Pitt at Sir William. The biggest economy in the world is the United States. But slowly, maybe in 2 years' time or in 5 years' time, the biggest economy would be China. Yes. The biggest military might in the whole world is the United States. But, maybe next mga ilang taon na lang, it might be China also. Kaya doon na lang ang nila Hindi gera. Sasakupin tayo through economy. Economic power ang gagamitin. Kasi hindi rin sila, tama hindi sila violentin tao. Sa history, wala silang sinakop. Sa history, hindi sila nag-umpisa ng gera. Pero, delikado sila ngayon dahil si Elon Musk, ang dahil ng robot Ang target niya, 10 million robots. Kung gawin niya sundalo yun. Di ba 10 million robot ang target, ha? Ang target ni kapapanood ko lang, kapopost lang, 6 hours ago. Lalabas na yung Generation 3 na robot niya. Na ibebenta sa publiko. 10 million pala. 10 million robots ang target niya. Para ibenta. Para i-market. Kung bibili ka ng robot. Sino yan sinasabi mong gagawa? Si Elon Musk? Si Elon Musk, Grabe, no?
Pero sabi niya, nakakatakot yung AI na robot na yan. Dahil mas matalino pa sa tao yan. Pero as I've said nga, itong topic natin, may mga pilantropo katulad ni Sir William, may mga inventor katulad ni Sir William, hindi nabibigyan na insentibo ng gobyerno eh. Kasi may mga genius na utak tulad ni Sir William, college student pa lang siya eh. Estudyante pa lang siya sa Mapua, na-discover niya na yung 3-in-1 coffee. Pero hindi siya nabigyan ng support. Recognition. Nagtatrabaho nga sa ibang bansa ngayon. Sa tingin ko, kung mabigyan lang na exposure si Sir William, may maiimbento pa yan eh. Dahil Brad Pitt, graduate siya ng Mapua, yung favorite engineering school mo. Second best school. Second best school ang Mapua. Ano ba yung best school mo? UST, of course. Go Uste! Kayo nila Teddy Pereña. Go Uste! Oo nga pala. Mga graduate pala kayo dyan sa Espanya. Ang mga taong laging naglakad sa baha. Oo. Hindi, actually, kaya ako nag-UST dahil laging walang pasok dahil baha. Kaya ako finish. Speaking of Mapua, ano nga pala, 100 years na ang Mapua next year. So, celebrate ng centennial, 100 years. Congratulations. Congratulations. Kaya kayo second best eh. Dahil ang UST, 400 plus na eh. Nauna sila talaga. Ang UST, ano, 100 pa lang. Ang UST, nauna pa ng 50 years sa Harvard. 50 years. Nauna pa UST. Tsaka kaya gumaling yung UST kasi naging produkto niyan si Herman Rizal. Salvador. Yun ang pinakamagaling na produkto niyan, si Herman Salvador eh. Hindi, si Jose Rizal nag-aral dyan. Hindi, para sa akin si Herman Salvador, may ukulele, may kape, may kung gusto mong malibang, naging artista, naging scriptwriter. Ngayon, kasama na sa safety. Imagine mo, ang support ni Brad Pitt sa industriya ng safety. Na sinasabi niyang, let's go nuclear. Kaya nga, madidinig na naman ako ni Ronnie Dagel nan. Sasabihin niya, wag emosyon by computation, paano natin. Pero, may kanya-kanya tayong opinion eh. Na sinasabi nga ni Brad Pitt. Ako kasi... No, go ahead. Ako, basehan ko lang yung 100 more or less na nuclear power plant sa Amerika. Yung China, meron silang mga 50. So, masama pa bang rason para wag tayo kahit isa lang subukan natin? Tanong natin sa US, saan nyo dinadala yung nuclear waste nyo? Yun ang kinakatakot eh. Yung nuclear waste daw. Saan nilalagay ng Amerika yung napakaraming nuclear waste na yun? Tanong natin. May maidagdag pa lang ako. Diyan for example, nagka-nuclear power plant tayo dyan, di ba? Okay, we have energy. We have a good source, enough energy. So ano ngayon? What will happen? Are we going to uunlad ba Pilipinas? We are not sure kung uunlad ang Pilipinas. Yeah, because the system is still there. Ang contention of anything. Sige, Brad Pitt, ikaw muna. Ano yung contention mo doon? Uunlad ba tayo o hindi? We are not sure of anything. Kahit wala tayong sigurado. Bakit di natin subukan? Ang Korea, kaya umulad yan eh. Kasi dyan nagsisimula lahat eh. Pag bumaba ang energy, bababa lahat. So, subukan natin. Pag hindi, tanggalin natin, alisin natin. Di ba? Yung North Korea, yung South Korea, ilan ang power plant nila na nuclear?
5 or 6, 7, 8. Kaya umasenso silang bigla. Di ba? So, Japan. yes. So, ano naman, sorry. So, yung sa akin naman, sa another point of view, kasi yung reality, di ba, at present moment, it's very difficult to establish a business in the Philippines. That is reality. Bago ka makapag-set up ng isang factory, company, there's a lot of corruption, di ba? So, hindi ko naman sinasabing walang corruption sa ibang lugar, di ba? So, yan palang pagtayo ng nuclear power plant yan, ang dahil ng corruption yan. Di ba? Okay, so, bakit tayo matatakot? Hindi tayo takot. Kasi assumption mo lang yun eh. Actually, pinahihirapan lang yung mga Pilipino. Yung mga Chinese, ang daling magtayo ng business kasi marami silang perang panlagay. Oo. Naging mayor nga yung isa eh. Oo, meron mo yun. Anong katarantaduhan yun? Katarantaduhang nangyari yan. Ang dahil lupa, mayor. Grabe. Tapos, kayang-kayang tumakas. Hindi nila alam kung nasa na ngayon. Pero mo isang babae lang, ginulo tayong lahat. Correct. So, hindi kailangan ng gere. Yan, ganyan lang style ng Chinese eh. Uluhin lang tayo. Pero sabi nga... Wala ka ba napapansin? Lahat ng kaguluhan dito may involved na mga one-syllable surname. Lahat. Yung kay Erap, tignan mo kung sino mga yun. Lahat. Sila involved. Puro maikli ang apelido. Yung ba ibig mo sabihin? One syllable. Ang kaya involved. Maikli lahat apelido. Kaya nga, one syllable nga eh. Hindi ko na-expound yun. Alam ko na yung ibig mong sabihin. Pero sinasabi naman ni Sir William na nakikita niya naman yung... Ako, tingin ko ganito, parang sinasabi ni Sir William na hindi naman yung generally yung people, yung gobyerno nila. Halimbawa tayo, we do not reflect yung mga nakaraang presidente na patayin lahat natin yung tao na drug addict. Hindi rin natin nire-reflect yung, let's say, puro corruption tayo, mga naging dating presidente. Nire-reflect natin kung ano yung tunay na Pilipino. Ang tunay na Pilipino, yung katulad nga ni Sir William na matalino, magaling, nag-aral siya, na-invento niya, hindi siya nabigyan na rito. Nagpunta siya sa ibang bansa na nataguyod niya yung kanyang mga pamilya. Dahil sa kanyang kagalingan. Okay. Jay, ako tingin ko sinasadya na magulo tayo at mahirap tayo. Kasi kailangan nila yun. Sino papasok ng domestic helper kung mayaman tayo? Wala. Wala. Ang Pilipino, diyan tayo magaling eh. Pero Brad Pitt, bago lang Sir William, may yun lang ako . Look at this figure, no? O itong senaryo to. If all the Filipino maids will leave Singapore, ay babaksak ang ekonomiya ng Singapore. Hindi makakapagtrabaho lahat ng tao doon without our maids. Kaya nga tayo, sinasadyang mahirap eh. Para dito kukuha ng mga ganyan eh. Kasi kung maunlad tayo, sino magpapasok nga ng maid? Sino papasok ng domestic helper? Sino papasok ng mga labor sa kanila? Sino gagawa ng mga building nila? Hindi sila makakapagtrabaho. Diba? Wala. Mag-alaga ng anak nila. Wala. Pag nag-uwi ang lahat yung maraming mga sa UK, sa Japan, pag nag-uwi ang lahat yung mga giver. So, yun ang papel natin. Pahihirapan tayo. Keep us poor para itong mga human resources na to
yan ang ating mga maid, ito ang ating driver, itong ano. Tingin ko lang yun, ha? Okay. May sinasabi si Sir William. Yung point Sir William, correct. I-ano natin sa positive side. Ano mo na yan. So wag nating sisihin yung ibang bansa na we are poor. Ang Pilipino ay poor. Another side to, ha. You are also, meron ka rin point. So, dito sa Hong Kong, katulad ngayon, marami na naman na professional na pumapasok. Lalo na sa airline industry. Yung mga aircraft mechanics, nandito sila, dumadami na naman sila ito. Kasi yung cycle, nagtandaan na kami. So, kinukuha pa rin nila yung mga Pilipino na professionals sa ibang bansa din. So, hindi lang DH ang kinukuha nila dito. Professional sa Singapore din, di ba? So, kasi, kaya sila nag-hire ng DH kasi yun ang gusto mo ba mag-DH? Gusto niya eh. O di pumunta siya dito, pero gusto mo ba mag-engineer? Gusto mo eh, di pumunta ka dito. So, merong opportunity na ibinigay, mamimili ka kung saan ka qualified. Di ba? Pero kung mayaman tayo, pero kung maunlad tayo, wala na yung option na maid. DH, mawawala yun. Puro engineer, mga professionals papadala natin. Oo. Tama. Naka-mute ka. Sir, nawala si Sir William. Nawala. Sir, nawala yung audio nyo. Nawala yung Hello? audio mo, Sir William. Nawala yung audio ni Sir William. Teka, parang may tumatawag kasi. Ano kaya? Ayan, okay na. Okay na? Okay na. Ayun nga. Tinatawagan ka na embassy. Oo, kasi merong ano dito. Meron kasing ano dito national security law. So, dati ang gulo-gulo dito isang law lang tumahimik, di ba? So, ganon sila ka-efficient. That's sa Philippines, ang gulo-gulo diyan, isang law lang, tahimik yan. Ganon sa Hong Kong, di ba? So, we are still living here na free. Pero kung hindi nila ginawa ang national security law, masisira ang Hong Kong. So, hindi ko sinasabi na against ako sa Philippines o ano. That is the reality. Sinisira ang Hong Kong Muntik na Yun ang ginawa sa Philippines, nasira. Yeah. Sino sumisira? Hindi ko pwedeng ipangalan. Hindi ko pwedeng ipangalan, pero siyempre, alam na, di ba? Alam ng tao. Sino ba ang gustong sumira ng Asia? Sino? Mayaman na ang Asia Sino ang gustong sumira? So, pinabayaan manggulo yan, ang daing nasira dito. So, isang law lang, tahimik sila. Nasaan ngayon yung mga nanggulo? Nakakulong sila. Pinabayaan na sila nung supporter nila. Ginawa is national security law kasi kailangan. So, kung hindi kailangan yon, okay kami dito. 33 years, 34 years. Wala kang makikita ng sundalo dito na mga pulis. Nanggulo sila. Kasi may nag-influence. Sasagot lang ako isang konti lang, Sir William. Kasi Brad Pitt dito, ninakawan ako let's say nito ni Marvin. Ang tagal ko bago mapakulong yan. Hindi kailangan nauhuli mo yan bago mo mapakulong yan. Diyan kasi sa Hong Kong, pagka ginulo mo, kukulong ka talaga. Dito, pati lahat ng sektor kailangan may boses. Kaya ang hirap-hirap magtayo ng yung yung PNR. Ang tagal-tagal nang upgrade. May right of way. Hindi ba simulan yung project? Mahirap. Dyan sa Hong Kong, madali. Sabi nga ni Sir William, kulong ka talaga. Dito, may utang sa'yo. Bago mo maidemanda, ang mahal. Katulad na, 1 milyon lang naman ang utang sa akin. Hindi ako makalang. Pero tama ka, Sir William. Sige, go ahead. Kayo uli. Okay. Ito, isa na lang. Kasi nasa Hong Kong tayo, di ba? Just in case napunta kayo sa Hong Kong o kung sino man ang nanonood at meron kayong nakaaway sa MTR o kahit saan, salitaan lang. Kita mo mga incheck dito, ang mga nag-aaway sila sa salita lang. Nagbumurahan, ganyan. Huwag kang susuntok. Huwag kang maghahampas. Kasi kahit ikaw ang makukulong, kahit ikaw ang tama. Diba? Kasi nanakit ka Pag naghampas ka,
yung salita hindi nakakasakit yun eh. 'Di ba? Pero pag ikaw ay nanghampas ng suntok, o kaya meron kang dinampot na weapon, panghampas, 6 months yun, kulong. Anyway, ano lang yun ha, tip ko lang sa inyo, na kasi marami din pumupunta rito, kung sasagutan lang, pero wag kang mga hampas. Ako, ito lang ang ano ko, Sir William on the other side. Sinabi na namin to sa Dubai. Pwede ba kami ni Brad Pitt dyan? Ang daming yung Pilipino rin. Pwede ba kami mag-show? Ako bilang kasi kailangan namin din yung talent namin ni Brad Pitt. O, tingnan, pagbigyan mga Brad Pitt, isang kanta mo nga lang. Maka-show tayo dyan sa Hong Kong. Isang kanta mo lang, Brad Pitt. Kung ano man ang mga nangyayari, walang aksidente. Everything happens for a reason. Kaya, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Nakita mo na sinampo lang ka, Sir William. Kung halimbawa, mabenta natin, magkano ba, let's say, ikaw, nanonood ka ba ng show dyan sa Hong Kong? Magkano isang entertainment cost dyan sa Hong Kong per ticket? Dito kasi pag sa Newport Hotel, mga 5,000, 6,000, 30,000 Panoodin mo ang Apo Hiking Society. Pupunta si Brad Pitt sa Hong Kong na para kumanta at si Jay Ferrer para mag-MC doon na mga Magkano sa tingin mo ng mga nakikinig dito? Sila Lourdes Matimtiman, si Pamperez, si Alda. Pinoy. May mga nagsasayaw ba dyan ng mga Pinoy? Galing dito. Meron naman. Lang. May mga organizer na yan. May mga organizer ng mga show. Yes. Ayan, mag-organize tayo, Sir William. Para sa pagdating ng Pasko. Punta kami yung mga jokes. Excuse me. At Brad Pitt, di ba? Inasabi ko nga kay chairman Sabi ni chairman na meron silang pero ala pa din. At ito, baka sakali. Si chairman, ano ba yan? Si chairman Jennifer. Kaya hindi na pupunta rito. Hindi na po ako pa. Chairman Jennifer, yung mga taga-IRMAP. Hi sa inyo. Si Congressman Marco Wangpo, si Governor Daniel Fernando, sino yung mga naging guest natin. Natin, maski nga magkaroon tayo ng convention sa Hong Kong Diba? Pwede lipad si Ronnie Dagal doon, lipad si Tatlong Hari ron. Wag na may konting intermission ng kantahan. Ang topic natin, Filipino invention, nuclear energy, kayong mga tao, bili kayo ng ticket namin. Pag narinig mo si Sir William, si Brad Pitt in person, ay nako. Para ka na masarap na. Would you know, yes. Ilan ang nuclear power plant sa China? No idea ako dyan. Ewan ko kung tama yung research ko, mga 50. Dami 50. Sa Hong Kong, wala dyan. Wala kayong nuclear. Basta alam ko lang, hindi nagba-brown out dito Hindi nagba-blackout. Walang problema sa kuryente. Tingin ko walang nuclear facility sa Hong Kong. Maliit lang yan Pero China na yan di ba? China yan. It was given back in 1997 ba? Binalik yan Oo. So, pero sabi ko ang umiiral na batas dyan, batas ng China? Hindi, batas pa rin ng Hong Kong. Actually, hindi naman namin naramdaman yung There's no change actually. Ganun pa rin ang transaksyon, free. Ang concept kasi ng communism na naalam ng ibang tao. Hindi iba yun Mali yung nasa isip nila. So anyway, propaganda ng Kano. Na ang communist
mahirap lahat. Ang mayaman lang yung nandun sa taas. Propaganda ng dahil yun nga. So, ito pa yung isa kong na-joke. Bawa, maggegera ang Philippines, ang China. Diba? Kunya, for example, pag nakita mo yung mga soldier nila na babae, ang gaganda nun. Hindi mo mababaril yun. Magaganda mga Chinese eh. Hindi mo mabarilin yung mga Chinese soldier pag nakita mo sila. Anyway. Mukhang na maniniwala ako dyan na Sir William ewan ko ba't ang mentality ng Pilipino sa Chinese mga nung ilang centuries pa eh. Punta ka sa Shanghai, punta ka sa Shenzhen, magaganda mga tao dito. Hindi naman lahat, di ba? Pero magaganda sila. And then, family-oriented ang mga Chinese. No? Mas welcome nga kayo pag nakita kayo sa China eh. Hindi nila kayo isnabin. Tapos habang nag-i-English kayo, compare niyo yung pagpumunta kayo sa ibang bansa, sa Europe, sa US. Ako mas gusto ko dito sa China, sa Hong Kong. Kasi na-compare ko na yan eh. 'Di ba? Na-compare ko, ano ba ang pagkakaiba. So it's up to you to investigate din. Ayan, para nga ma-investigate natin. Brad Pitt, ito December pa lang o kahit hindi February 14, gumawa tayo ng show. All About Safety. Brad Pitt and Jay Ferrer goes to Hong Kong. Ayan sponsored by the Filipino community. Membro ka ba ng Filipino community dyan, Sir William? 3-in-1 king. Meron din na sa ang tawag nila ito dati MFC ganun. CFC maybe alam niyo doon. Maganda diyan religion. Sir William, KJ maganda diyan yung pagka kunyari kasi malaking celebration din diyan sa kahit saan sa mundo eh. Pagka yung Independence Day, maraming in June 12. Buong mundo, parang yung mga Filipino communities nagse-celebrate. Yun yung magandang date. Kung gusto ipunin mo lahat yung mga jokes mo. Ayun, yung mga new. Yeah. Tapos iano natin sa kung saan pwede mag-guess ganun. Ito Brad Pitt meron pa akong nakilala sa convention kahapon sa Manila Hotel. Pangalan niya si Rowena Castillo. Sabi ko sa Christmas party niya i-guess ka para more or less sa Pasko. Sabi niya baka raw mahal. Sabi ko kay Brad Pitt, wag naman yung kakong barya. Pero more or less, ako nagpo-promote kay Brad Pitt. Mabait na tao. At si Brad Pitt, advocacy ng safety. Para ayan. Ito, may nag-ano sa atin, si Halim Basher, ng hapon sa'yo. Ito, kakausapin ko to Brad Pitt sa bagong magpasko. Kasi binigay niya ako to yung mga giveaways dun sa Association of Safety Practitioners. May isang engineer doon na kasamahan ni Ronnie Dagal, nagturo ng heavy equipment. Director ako ron . Dami ito sa Brad Pitt, ito sa Toshiba. Si Marie Shaggy Pirme. Ayun, malalaking kumpanya to. Asan yung sa San Miguel Global? Marvin, asan yung sa San Miguel Global? Hindi mo na binigay sa akin yung mga Ito mga pangalan nila. Ito sa si Power Saver, si Alpi Padilla, mga dami. Ito, Brad Pitt, San Miguel Corporation Pero ito sa kuryente, hindi yung San Miguel Beer. San Miguel Global Power, si Suset M. Agad Taring. Siya, Kasi sabi ko nga, ang programa ng All About Safety, kailangan ng support. For several years, JLF Project International Inc. has been founding it, supporting it. So, kaya yan, sinasabi natin ng mga kay Engineer William, baka pwede naman din tayong suportahan. Not because of anything else. At ito si Brad Pitt,
mabait na tao, sa gisag ng, sabi ko nga, kung ito magiging politiko natin, hindi ka naman daw nangungumpanya kasi. Hindi. Hindi ka Kasi- nangungumpanya eh. Hindi. Kasi nangampanya kami kay BBM eh. Pero kung ikaw nga, nagtayo tayo ng party list, ewan ko lang kung papayagan tayo umisip ka ng ikaw ang first ikaw ang first choice, ikaw ang uupo. Subukan lang Meron. natin. Partido pagsilang. Hindi nga, wala naman tayo Ito ang ating plataforma, itong All About Safety. All Yun About nga Safety pala. party list. Ang first nominee who would attend, ikaw. Kung dumami boto natin ako, kung halimbawa si Sir William gusto niya ng third nominee o sino man ang di siya. Subukan lang natin bago punta tayo ng COMELEC kung kaya pa natin. Sa COMELEC lagayan daw para ma-approve yung Kung may money matters, di wag natin ipagpatuloy. Ito, example. Sa Mindanao, sa Hong Kong, si Sir William. Ito example lang sa sa mga politiko, sa kayo mamboboto. Pag may nagsabi sa inyo na mahirap, papayamanin ko kayo. Huwag kayong maniniwala, huwag yun na iboto yun. Kung mahirap kayo, magsikap kayo, payamanin niyo yung sarili niyo. Mag-aral kayo, mag-abroad kayo, tapos mahalin niyo yung mga pamilya niyo. Yun. Uunlad ang Pilipinas kung bawat isang Pilipino. Yes. Ang problema, nagkanya-kanya na tayo. Nawala na tayo ng tiwala, hindi tayo kaya ng gobyerno suportahan. So, pero ganon. So, nagkanya-kanya na lang. Yan ang nangyari. Wala na tayong nationalism, wala tayong patriotism. Di ba? Tingnan mo yung mga nangyayaring ganyan, yung mga, balik na naman tayo doon kay Mayor Chinese. Magagawa ba yun sa ibang bansa? Magagawa ba nila? Dito lang nila magagawa yun. Bibili ka lupa, bawal. Magiging mayor ka, bawal. Dito lang magagawa yun. Ano tingin mo, Sir William? Magagawa ba nila yan dyan sa Hong Kong? Kunyari, Pilipino, bibili ng lupa, Pilipino magiging mayor dyan. Tingin mo, posible yun? O kunyari ako, maging mayor ako sa China. Makabili ako ng lupa sa China. Posible ba yun? Hindi, of course. Hindi. Dito lang posible yun. Kasi nga, mahirap tayo, madaling i-corrupt. Bigyan mo lang ng yun lang, pansarili niya lang. Magkano kinita nung lawyer na nag-asikaso nung biro mo? Nag-asikaso sa mga SEC, inasikaso niya lahat. Wala siya pa. Daan million yun, Brad Pitt. Umita lang siya ng 50,000, okay na sa kanya. Biro mo, illegal ginagawa mo. Sa halagang 50,000. Kaya lang talagang daan milyon. Meron dito, sabi ko sa Sir William, hindi lang kami nabibigyan ng break ni Brad Pitt, no? Pero kami, ilan yung nakikinig sa atin. Yung nanood sa'yo, Sir William, libo ba yon, Marvin? Libo yung nakinig sa kay Sir William ng 3-in-1 Coffee. Libo yung nakikinig sa atin, sir. Libo nakikinig sa atin. Ito, marami. Sa Mindanao na. Ito na, si Halimba, sir. Ito si Ad sa Clarito. Itong mga natagapanda. Ito pa isa, mga professional to, si Olivera Merced, no? At yung natin, si Gilbert Soriano, yan, ang dami. Si Ronnie Dagal, as usual. Si JP Batan. Brad Pitt, ito, kabarkada mo to, si Mardin Aguda, nakikinig sa atin. Ay, oo. Guess natin yan. Gumagawa ng libro ngayon yan. Oo, nagmeron tayo post yan Oo nga. Andiyan pala siya. Martin, ginagawa ko nga yung forward nung yung libro niya. Mamaya maging guest natin minsan si Martin Aguda. Oo. Safety. Si Oliver Merced, si Richard Andrew de Guzman. Ayan, minsan pagsabay natin si Sir William at saka si Ronnie Dagal, no?
Kaya lang ha, dito wala tayong extension pero gusto nyo pa ba? Laban pa ba kayo na kahit mahigit ng oras na tayo? Kaya alam si ayaw ng nuclear eh. Nag-aaway lang kami yan. Ni Sir Ronnie. Are, pagka nabayaran si JLF ng Infinite Loop at ng RMG Corporation, ay, magbayad kayo. Magbayad na kayo, mga damuho kayo. Hindi man lang kayo marunong magbayad, mga professional mechanical engineer pa kayo. Ang sinasabi lagi Brad Pitt wala pa raw silang bayad. Pag nagnegosyo ka, dapat may kapital ka. Huwag naman yung nangontrata, binigyan kita ng diesel-driven welding machine, binigyan kita ng scaffolding, safety officer, crew, inano kita ng crane, inano kita kagad ng kung ano-ano mga gamit at ang layo ng job site sa Paki, Laguna. May kontrata ba kayo? Meron. Kaya lang pag dinimanda mo, magkano abogado? Magkano babayad ko sa isang abogado? Pau lang kunin mo, Pau. Pau, negosyante nga ako Paano ako kilalang-kilala, producer ako ng All About Safety at host. Safety consultant ako. Management engineer ako, contractor, lifting consultant. Ilan ang truck ko, ilan ang forklift ko. Kaya lang, wala nang nagbabayad. Yan ang problema. Kaya, pag naano yan, Brad Pitt, dilipad tayo ng Hong Kong. Makikilala natin to si Sir William. Nakikita ko na si Sir William nun sa airport Sir William, genius to si Sir William yun na naman, yung sinasabi mo, ayan na naman, may kaguluhan. Ayan, problema. Paano isosolve yan? Yung mga hindi nagbabayad ng utang. Ang pinakamurang gawin dyan, pagdasal mo. Pray for him. Sir William, kaya ka tinatawagan lagi ni Marvin epekto to. Isipin mo, may taong pag may utang na sa'yo 1 milyon, mangungutang ka rin ng 1 bilyon at magbabayad ako ng interest. May credit card ako, di ba? Bibiling ko muna ng magkano interest sa credit card ko. Yung kotse kong binili, yung bagong pickup ko, siyempre, gusto ko rin magkaroon ng kotse. 30 mil na, buwan-buwan. Di ba? Pero yung mga tao, kailangan magbayad kayo ng utang, di ba? Nga, daming obligasyon ng JLF Project International Inc. At binabati ko pala nakikinig sa atin, si Teddy Pereña, ako, MC raw sa September 21, Hindi na nagpopo Hindi na nagpopo si Kated kasi parang nawala na yung opposition nandiyan dyan yung maraming nasa basketball si Teddy minsan. Ito, nasa Paco Catholic School. 50th anniversary ng Paco Catholic. Ganyan kami katanda na, Sir William. Miro mo, gumraduate kami ng high school 50 years ago. Ayun. Hindi ko na nakikita yung post si Teddy dahil nawala na sa equation yung opposition pero ito yung binatawagan ko nga para Duterte Marcos na ngayon. Nawala yung liberal, nawala yung dilaw, nawala yung pink. So, ang maglalaban lang, Duterte Marcos. So, na-eliminate yung opposition. Nawala sa equation. Baka ito maging guest natin sa susunod, si Pets Incorporated. Gumagawa sila ng mga oil spill boom. Ito si Rainer Castillo. Pumunta to ng Australia, Brad Pitt. Binigyan ako ng mga tsokolate nito Sinabi ko dito yung i-post mo to ka-Facebook yata natin to si Rainer kasi at saka yung sa San Miguel Global at saka yung iba pang mga doon Congratulations sa anak nga pala ni Conrad Soriano for number 2 sa board. Sabi ni Engineer Ramon Solis, sama-dama daw tayo sa September 21 pero
Engineer Monsolis, kailangan ng honorarium ni Brad Pitt, panggasolina. Ano yan? Martial law anniversary? Ano meron? Hindi, holiday kasi yung martial law September 21 So yung mga tiga-Paco Catholic, gusto MC daw ako kita-kita So baka merong mag-sponsor para kay Brad Pitt, para sa kanyang, ano man ba? Lagi kang dumadating dati dito sa sa Paco Catholic School ko di ba? Yes. At, yan. Parang galit na sa akin si Ka Teddy, kaya hindi na ako na-invite. Ayusin natin para Pero more or less, sabi ko nga, more than 10 minutes pupunta lang ako sa convention ng Maharlikans, kila Rolly Paculaba at saka checkin mo nga yung sino yung mamaya sa Networld Hotel. Ito yung grupo nila Imelda Papin, sila mga Maharlikans ito Brad Pitt Sila baka mamaya Ano yan, political? Oo, political group din to, pero more on the helping side. Member dyan si Imelda Papin, tsaka yung aking siya yung mga magaling sa mga European cars, si Rolly Paculaba. Yan ang gumagawa ng mga meron siyang negosyo ng mga repair shop, auto repair shop. Mercedes-Benz, kung ano man yung European car. Pero Volvo, yun din, binibenta ko na yung Volvo ko. Kahit na 200,000, 100,000, bilhin nyo na dahil napakamahal sa gasolina ng Volvo. May mag-electric ka na. KJ, mag-electric car ka na. Wala pa tayong pambili ng electric. Ito yung Maharlikans Tiger of Asia, Magkano bili mo sa pick-up? 1.3? May discount kinas ng bangko Electric car meron. Ganyan. Diyan ba yan? Tanong natin kay Sir William. Diyan puro maraming electric car dyan sa Hong Kong. Ano ba performance ng electric car? Andaing Tesla dyan. Madaming Tesla dito. Wala naman masyadong sumasabog dito. Wala. Available naman yung mga charging station. Tsaka ngayon, KJ, yung range niya mahaba na dahil na-upgrade na yung mga batteries Mga 500 kilometers isang charge. Kung dito ko lang sa Metro Manila, yung 500 kilometers, ang tagal nun. Maganda na yung Marami ditong charging station. yun ang maganda. Tsaka ngayon, KJ, meron akong nakita, electric solar. Okay. Tapos may built-in na solar panel doon sa bubong. So habang nakapark ka or habang maandar ka, nagcha-charge siya. Meron na nakita gano'n, electric solar. Meron nga pala akong kaklase taga Mapua din. In-invite ko na mag-guest din. Siya, expert siya sa solar and battery. I-schedule. Nasabihan ko na siya. Mapua. Yun ang business na dyan. Solar and lithium battery. At yung namin, sabi nga natin, ma-dream natin. Kasi, yung mga learned na katulad ni Brad Pitt. Si Brad Pitt, matalino yan. Makikita mo na ng opinion niya. Nagpapatawa siya, pero mga nakakaintindi nga lang ng joke niya, yung mga matatalino raw Pag hindi ka matalino, hindi ka raw matatawa kay Brad Pitt Brad Pitt, maraming salitang di ba mali? Hindi alam pa ni Sir William yan Bigyan mo lang siya ng isa na pahapyaw lang. Kung ano madidinig ka pag nag-show ka sa Hong Kong. Yung call center. Bakit mali yung call center? Ano ba ang trabaho nila? Tumatawag. Tagasagot. Tagasagot, O di answer center. Dapat answer. Hindi pala sila tumatawag. Tagasagot lang. Tagasagot sila
Tagasagot. So, kala ko nga tumatawag, hindi Kaya pala tumatawag. answer center. Dapat. Answer center. Ayan. Masyado kasi mahaba yung word na answer. Dahil ano. Pero yun ang tama eh. Ba't natin dalawang syllable lang naman yun. Hindi, bigyan ko pa na isa, yung tawa ng tawa yung mga Amerikano sa'yo sa Port Bonifacio eh. Yung truck ng bombero. Sige, natatandaan ko eh. Yung truck ng bumbero, ano tawag? Fire truck. Mali yun eh. Bakit mali naman? Dapat yun, wala namang fire yun eh. Dapat daw water truck. Kasi tubigan naman nun eh. Tsaka yung footbridge. Bakit mali na naman doon sa footbridge? Tama yun eh. Bakit? Ang hirap lumakad doon, isang paa lang. Ano dapat ang tawag doon? Footbridge. Footbridge. Kasi pag foot, isa lang yon, singular. Ay di gaganong-ganong ka nun. Gaganong-ganong ka nun. Papunta doon sa kabila. Nakita mo na, Sir William, ha? Kung gaano kagaling parang yung puts pa yan eh. Di ba bitin, iisang paa lang yung minasahe sa'yo? Yan ang mga paapyaw pa lang ni Brad Pitt. Na pinag-isipan. Dapat pitch pa. Basta wag ka lang pag nagpunta ka dito, wag ka lang magjo-joke ng against China. Of course. Hindi. Pero meron akong Chinese song. Butchikik. Kikik. Butchikik. So, maraming mali. Kaya nagkakagulo. Tingnan mo yung ewan ko kung sinong gago nagpangalan yan. Ano yan? Ang tawag doon, yung ganyan, flyover. Flyover. Diba? Aeroplano, pwede yun. Pero yung sasakyan, madidisgrasya lahat sila ron. Hindi nga namin lumilipad yung tulay na yon. Drive over lang. Ay, sa McDo, drive-thru. Di tama, drive-thru eh. Drive over. Sinong gago nagsabi nung flyover yun? Gago ba sila? Napakagago nung nagpangalan ng flyover na yan. Kaya maraming nadidisgrasya eh. Flyover. Nahuhulog doon sa Uy, flyover na. Kung lasing yun, dito todo niya yung silinyador niya. Tatry niya to fly over. Napakabobo. Drive over eh. Pwede. Kasi nagdadrive ka lang eh. Pero 18 minutes overtime na tayo. Bibigyan ko na uli si Sir William o si Engineer William ng kanyang parting words and then si Brad Pitt. And then magpahinga na tayo dahil alam ko meron ka pa rin mga lakad mamaya at kung may po-promote ka Brad Pitt. Sige Sir William, parting words for All About Safety. Okay, so doon sa 3-in-1-0, so yun na yung mechanical way. So kung merong gustong mag-start, gawin nyo kasi madali lang gawin. And then, yung related sa issue ngayon, love your parents. Okay? Bigyan nyo lang pag-shopping, parang ganun. Ba, 10 commandments yan. Alright, thank you Sir William. Pasensya ka na kung saan napunta yung topic natin from 3-in-1 coffee na kape lang, napunta tayo sa nuclear, napunta tayo sa solar, napunta tayo sa China. Kung saan napunta. Anyway, mukha namang informative yung show natin today. And thank you for guesting again, Sir William. Sana may third time, fourth time pa to. And hopefully, magkita tayo dyan sa Hong Kong. Alright. Yes. Keep safe, everyone. Okay. Keep safe. Again, congratulations to the Association of Tegri Practitioners.
Congratulations dyan sa Maharlikans. Pupunta ako mamaya dyan. Sir William, maraming salamat sa suporta mo. At Brad Pitt, maraming salamat sa suporta. This is Jay Ferrer saying to you, smile and be safe. Maraming salamat po. See you. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects.